Nagsisimula ang pelikula sa isang opisyal ng Special Operations na nagngangalang John na nawawala sa kanyang sarili dahil sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan sa digmaan hanggang sa puntong naisip niyang tapusin ang kanyang paghihirap. Nilagyan niya ng mga bala ang baril at nangakong tapusin ang kanyang misyon, ngunit sa kanyang kabutihang palad, sadyang nabigo ang kanyang pagtatangka. Kalaunan, lumabas siya upang bumili ng inumin at ipinagpatuloy ang kanyang paghihirap. Ngunit di nagtagal, dalawang armadong magnanakaw ang sumalakay sa grocery store at kinumpiska ang pera mula sa may-ari. Nagpatuloy si John sa pamimili at tila walang pakialam sa gunman. Pinagbantaan si John ng isa sa mga gunman, ngunit hinimok siya ni John na barilin siya sa ulo upang mabilis siyang mamatay. Nang matakot ang armadong magnanakaw, inagaw ni John ang baril mula sa kanya at hinampas ito. Sinubukan ng isa pang magnanakaw na atakihin si John gamit ang kutsilyo, ngunit hinawakan siya ni John at napigilan ito. Bago siya tapusin, naalala ni John ang mga pangyayari sa kanyang nakaraan, kaya iniwan niya ang lalaki at ibinalik ang perang ninakaw ng magnanakaw sa may-ari ng grocery, pagkatapos ay kinuha ang alak at umuwi. Pag-uwi niya, ang kanyang psikolohikal na kalagayan ay medyo kakilakilabot. Nag-ehersisyo siya ng ilang oras at kalaunan ay nagwala at nabutas ang isang pader. Kinabukasan, binisita siya ng kapatid ni John na si Cindy. Ipinaalam niya rito na matagal na niya itong tinatawagan, ngunit hindi pa ito sumasagot sa mga tawag nito. Humingi ng tawad si John sa kanya bago sila tumungo sa restaurant para sa hapunan. Natuklasan ni Cindy na hindi umiinom ng antidepressant si John at pinalitan na niya ng ibang reseta ang mga gamot nito. Ipinaalam ni Cindy kay John na pupunta siya sa Brazil para magtrabaho sa isang humanitarian relief organization para sa mga nakatira sa mga favela. Kinabukasan, nagpaalam si Cindy kay John habang natutulog ito at umalis. Sa Rio de Janeiro, Brazil, nakita natin ang dalawang opisyal na nag-iinspeksyon sa mga slum, ngunit isang maliit na bata ang lumapit sa kanila at ipinaalam kay Katerina na may natagpuan silang babae sa baybayin. Nagmadali si Katerina sa pinangyarihan ng krimen at nakasalubong ang kapatid ni John na si Cindy na nasa bingit ng kamatayan. Agad na tumawag si Katerina ng ambulansya na nagdala kay Cindy sa ospital. Dalawang opisyal ng Brazil na nagngangalang Tiago at Carlo ang pumasok sa Embahada ng Amerika at ipinaalam sa Embahador ng Amerika na nagngangalang Manny ang nangyari kay Cindy. Kinontak ng Embahador ng Amerika si John at ipinaalam sa kanya ang nangyari at inanyayahan siyang sumali sa pangkat ng investigasyon sa pananakit sa kanyang kapatid. Nang malaman ni John ang balita, nagmadali siyang pumunta sa Brazil. Si Katerina ay nagtatrabaho sa parehong kaso kasama ang mga pulis na sina Tiago at Carl, ngunit kinutya siya ni Tiago dahil sa pagbibigay ng inumin sa mga tao sa kalye kapalit ng tulong. Hinuli ni Tiago ang nagbebenta ng armas, ngunit pinalibutan ng mga gang sa kalye ang pulis. Hiniling ni Tiago na hayaan ng pinuno ng gang na harapin ng kanyang pinakamagaling na mandirigma ang pinakamagaling na pulis ni Tiago. Iminungkahi niya na kung mananalo ang mandirigma ng gang, hindi na niya muling papasukin ang lugar na ito. Ngunit kung mananalo ang pulis, papayagan nila siyang tapusin ang investigasyon kasama nila. Pumayag ang pinuno ng gang at ipinadala ang isa sa kanyang mga tauhan upang harapin si Carlo. Nagsimula ang laban sa pagitan nila at si Carlo ay nakahihigit at may kakayahang manalo. Ipinaalam sa kanila ni Tiago na iimbestigahan niya ang lahat ng tao sa kapitbahayan anumang oras at mula sa anumang lokasyon. Dahil magkaibigan sila, nang dumating si John sa Brazil, tinanggap siya ni Manny. Inihatid ni Manny si John sa ospital kung saan ginagamot si Cindy. Si Cindy ay nasa kritikal na kalagayan at nasa coma. Kinausap ni John si Officer Tiago na siyang nag-iimbestiga sa bagay na ito at pagkatapos ay tinanong ang mga opisyal kung sino ang gumawa nito sa kanyang kapatid kahit na nagboluntaryo ito upang tumulong sa mga mahihirap na tao. Pinasakay ni Tiago si John sa kanyang sasakyan dahil determinado siyang magmaneho papunta sa pinangyarihan ng krimen. Napagtanto ni John na maraming mga prostitute sa kapitbahayan na ito. Nakilala ni John si Katerina sa unang pagkakataon. Makikita natin si John na kinuha ang revolver ni Katerina matapos makarinig ng pagsabog ngunit napagtanto niya na ang tunog ay isang sasakyan lamang na paalis, hindi putok ng baril. Nang makita ng mga gang sa kapitbahayan si John na may dalang baril, binunot nila ang kanilang mga armas sa kanya. Kinontrol ni Tiago ang sitwasyon at inutusan silang kumalma. Humingi ng tawad si John at sinabing pagod na pagod siya sa paglalakbay. Inihatid ni Katerina si John papunta sa pinangyarihan ng krimen. Dahil ang bayan ay pinangungunahan ng mga gangster, alam ni John na hindi niya mahahanap ang mga saksi sa krimen. Kalaunan, nang dumating si John sa ospital upang makita ang kanyang kapatid, napansin niya ang isang Asyanong nurse na nag-iiniksyon ng isang bagay sa medikal na solusyon. Di nagtagal, natuklasan ni John na ang kanyang kapatid ay nakakaranas ng hindi pangkaraniwang mga kumbulsyon. Lumabas siya para humingi ng tulong sa nurse, ngunit napansin niyang iba ang nurse.
Ayon sa doktor, nabunyag na si Cindy ay tinurukan ng kemikal na naging sanhi nito. Ipinaalam din nila sa kanya na wala silang ideya tungkol sa nurse na nakita ni John kanina. Dumating sina Manny at Tiago sa ospital kung saan nila nakilala si John at ipinaalam dito na walang mga asyanong nurse na nagtatrabaho doon. Ipinaalam ni Tiago kay John na maglalagay siya ng mga gwardya para protektahan si Cindy. Sa ikalawang araw, bumalik si John sa pinangyarihan ng aksidente at nakita ang isang grupo ng mga kabataang lalaki sa malapit. Lumapit si John sa kanila at sinubukang makipag-usap sa isang taong nagngangalang Coca. Sa halip, tumakas si Coca at hinabol siya ni John. Lumapit siya dito at ipinakita ang larawan ng kanyang kapatid at tinanong kung kilala niya ito. Mabilis na napansin ni John na suot ni Coca ang kwintas ng kanyang kapatid. Nang tumanggi si Coca na magsalita, sinuntok siya ni John, ngunit inatake ng mga kasamahan ni Coca si John na nagresulta sa isang away. Muling hinarap ni John si Coca upang tanungin siya kung saan niya nakuha ang kwintas ni Cindy. Di nagtagal, dumating si Katerina at hiniling kay John na iwan si Coca. Pagkatapos ay natuklasan ni John na ibinigay ni Cindy ang kwintas kay Coca at si Coca ay may nawawalang kapatid na babae na dating katrabaho ni Cindy. Humingi ng tawad si John sa kanyang naunang pag-uugali. Ipinaalam ni Coca kay John na nais niyang magdala ng isang bagay mula sa bahay para sa kanya. Iniuwi ni Coca sina John at Katerina at inalok kay John ang diary ni Cindy. Muling humingi ng tawad si John at hiniling na itago niya ang kwintas. Ipinaalam ni Katerina kay John na kamakailan lamang ay nasaksihan nila ang pagkawala ng maraming mga batang babae mula sa kapitbahayan. Sinuri ni John ang sasakyan, natatakot na baka may bomba na itinanim sa ilalim nito. Pagkatapos ay umalis sila, ngunit ang babaeng asyano na gumanap bilang nurse sa ospital ay pinapanood sila. Kalaunan, habang nakaupo sa isang pub at binabasa ang diary ni Cindy, natuklasan ni John ang isang piraso ng papel na ginupit, ngunit nag-iwan si Cindy ng carbon sa notebook. Sinuri ni John ang carbon paper sa isang blankong papel at nakita ang mga labi ng sulat ni Cindy na isang numero ng telepono sa ginupit na pahina. Nang i-dial niya ang numero, isang lalaking may-ari ng isang photographic studio ang sumagot at inanyayahan siya ni John na makipagkita sa kanya. Pumunta si John at nakilala ang lalaking ito na nagngangalang Bruno. Ipinaalam ni Bruno kay John na pumayag si Cindy na kunan ng video ang pagkikita nila ng isang tao dahil nalaman ni Cindy na may kinalaman ng taong ito sa pagkawala ng mga babae sa kanilang lugar. Tumanggi si Bruno na bigyan si John ng kopya ng mga larawan dahil ayaw niyang masugatan. Alam ni John na nasa bulsa ni Bruno ang mga litrato. Ninakaw ni John ang flash drive na naglalaman ng mga litrato nang hindi nalalaman ni Bruno. Sumabog ang sasakyan ni Bruno matapos niyang makapasok dahil sinabutahe ito. Nang makita ni John ang babaeng asyano sa pinangyarihan, napagtanto niyang ito ang pumatay kay Bruno, ang photographer. Hinabol siya ni John hanggang sa makaalis ito, ngunit di nagtagal, isang sasakyan na puno ng mga armadong lalaki ang lumapit at binaril si John. Inagaw ni John ang isang revolver mula sa isang patay na gwardya at gumanti ng putok na tinamaan ng ilan sa kanila bago sila tumakas. Bumisita si John sa embahada, kung saan niya nakilala si Manny at nakita ang isang litrato ng lalaking nakilala si Cindy. Napansin nila ang pangalan ng isang nightclub na nakasalamin sa bintana ng sasakyan. Tumungo sila sa isang nightclub upang hanapin ang lalaking kasama ni Cindy bago ang aksidente. Nadatnan siya ni John at napansin niya itong pumasok sa banyo na may hawak na bag. Hinabol siya ni John, ngunit pinigilan siya ng security guard na makapasok sa banyo. Sinipa ni John ang security guard at pumasok sa banyo. Nakilala ni John si Lima, isang smuggler, at tinanong siya tungkol kay Cindy. Noong una ay tumanggi si Lima na sumagot, ngunit dinala siya ni John sa isang serye ng mga pagpapahirap. Kalaunan, sumuko si Lima at sinabi kay John na may nagsabi kay Cindy na nagpupuslit si Lima. Ngunit nang makipagkita siya sa kanya, hindi niya namalayan na isa sa mga kliyente ni Lima ang nagbabantay sa kanila at siya ang nagpahirap kay Cindy. Nakuha ni John ang address ng taong nanakit sa kanyang kapatid at pagkatapos ay pinagbantaan si Lima kung magsisinungaling ito sa kanya. Tinipon ni Tiago ang iba pang mga opisyal ng pulisya at ipinaalam sa kanila ang isang operasyon ng pagpuksa laban sa mga nagtutulak ng droga at mga organisasyon ng prostitusyon. Sinundan ni Manny si John sa lokasyon na sinabi sa kanya ni Lima upang malaman kung sino ang responsable sa tangkang pagpatay kay Cindy. Nagsasagawa ng mga pagsalakay ng gangster si Tiago at ang kanyang mga kasamahan. Amen. Multas misericordias. Dumating si John sa lokasyon kung saan niya dapat hahanapin ang taong nagtangkang pumatay sa kanyang kapatid. Isang babae ang sumalubong sa kanya habang papasok siya. Nakipag-ugnayan sila sa babaeng asyano na naruroon sa parehong lokasyon nang malaman nila ang pagdating nito.
Pinagmasdan niya si John mula sa itaas, nakilala ito, at ipinaalam sa kanila na ayaw niyang mairita ang kanilang master na si Hiramoto sa bagay na ito. Hiniling niya na tapusin nila si John nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Inakay ng isa sa mga sundalo ni Chief Hiramoto si John palayo sa karamihan patungo sa balkonahe. Napansin ni John ang mga taong naghahatid ng mga batang babae, kabilang ang isang batang babae na nagngangalang Maria na kapatid ni Coca. May lumapit kay John mula sa likuran, tinangka siyang sakalin, ngunit nagawa siyang bugbugin ni John gamit ang isang bag. Palihim na lumapit si John at nakarating sa kinaroroonan ng mga dinukot na batang babae. Si Tiago at ang iba pang mga pulis ay patuloy pa ring nagsasagawa ng mga pagsalakay ng mga drug gang sa oras na ito. Habang hinahabol ang isang miyembro ng gang, isa sa mga pulis ang nakabangga ng isang kotse na may sakay na dalawang lalaki na dumukot sa mga batang babae. Nagkaroon sila ng engkwentro at pinatay ang isa sa kanila. Pagkatapos ay inaresto ang isang asyano at humingi ng tulong kay Tiago. Dumating sina Tiago at Carlo at natuklasan na ang isang miyembro ng gang ay inaresto ng isang pulis. Kumuha si Tiago ng baril at itinutok ito sa lalaking asyano, ngunit nakakagulat na napatay niya ang pulis. Ipinaalala sa kanya ni Tiago, isang nabunyag na traidor, na dahil ipinagtatanggol niya sila, dapat doblehin ang perang matatanggap niya. Nakatanggap si Tiago ng tawag mula sa babaeng asyano at ipinaalam niya rito na pinatay na niya ang lahat ng taong napagkasundoan nilang patayin. Nabunyag na ang pagsalakay ay pabor sa mga gangster. Sinabihan si Tiago ng babae na tatanggapin niya ang kanyang pera sa pantalan. Tinawagan ng babaeng asyano si Hiramoto at ipinaalam dito na dumating na si John sa lokasyon dala ang kanilang mga pekeng dokumento ng pagpupuslit. Inutusan siya ni Hiramoto na itago ang lahat ng mga babae at paalisin ang mga bisita sa gusali at ipinaalam din niya rito na kailangan niyang pumunta sa ospital para patayin si Cindy. Ipinaalam ni Hiramoto kay Tiago na nagdudulot ng kaguluhan si John. Nalaman ni Hiramoto na naiwala ni Lima ang mga dokumentong magbubunyag sana ng kanyang mga ginagawa kay John, kaya sinaksak niya ito hanggang sa mamatay. Habang paalis si John, dumating ang mga tauhan ni Hiramoto na nagresulta sa isang away. Lumitaw si Tiago at inutusan si John na sumuko. Dumating si Katerina at ipinaalam sa kanila ni John na si Hiramoto ang nagtangkang pumatay kay Cindy at nakita niya ang mga dinukot na babae sa paligid. Nang dalhin sila ni John sa bodega, wala silang nakitang mga babae dahil iniutos ni Hiramoto ang paglilipat sa kanila. Ipinaalam ni John kay Tiago na mayroon siyang patunay na nagpupuslit si Hiramoto ng mga batang babae palabas ng bansa. Ipinakita niya ang mga pekeng pahayag sa pagpapadala na kanyang natuklasan. Nagpasalamat si Tiago kay John at kinuha ang mga pahayag mula sa kanya, sinabing siya mismo ang susuri sa sitwasyon. Pagkatapos, hiniling ni Tiago kay Katerina na ihatid si John palabas ng lugar. Habang palabas si John, napagtanto niya bigla na si Tiago ay isang traidor dahil hiniling ni Tiago kay John na ibigay sa kanya ang bag ni Lima kahit na hindi sinabi sa kanya ni John ang tungkol kay Lima. Inutusan ni John si Katerina na pumunta sa ospital upang protektahan si Cindy. Kalaunan, tinangka ng babaeng asyano sa ospital na patayin si Cindy. Sa kabilang banda, dumating si Katerina sa oras at binaril siya hanggang sa mamatay bago ang kanyang misyon. Nagmadali si Tiago sa daungan upang kunin ang pera, ngunit nagtatago si John sa trunk ng kanyang sasakyan. Napansin ni John na inililipat ng grupo ang mga babae sa pamamagitan ng mga container at naghahanda na ihatid at ibenta ang mga batang babae sa Japan. Tinawagan ni John si Manny at humingi ng tulong, pati na rin ang pagpapaalam sa kanya na si Tiago ay nakikipagtulungan kay Hiramoto. Nang matuklasan ni Hiramoto na dumating na si John, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na tugisin siya at si Hiramoto mismo ay sumali sa pangangaso. Hindi nagtagal ay sumiklab ang isang labanan.
Sa wakas, ang labanan ay naging isang laban kay Hiramoto na may hawak na espada. Pagkatapos ay pumunta si John kay Tiago na malapit ng mamatay at kinuha ang susi ng isang ligtas na lugar sa isang istasyon ng tren mula sa kanya. Ipinangako ni Tiago kay John na mahahanap niya ang lahat ng mga pangalan ng lahat ng nagtatrabaho kay Hiramoto sa lugar na iyon. Ipinahayag ni Tiago kay John na nakikipagtulungan siya kay Hiramoto upang tulungan ang kanyang pamilya na makaahon sa kahirapan. Pagkatapos ay hiniling niya kay John na tapusin siya, ngunit iniwan ni John ang isang baril na may isang bala at lumabas para lamang makarinig ng putok ng baril na nagpapahiwatig na nagpakamatay si Tiago. Pagdating ng mga pulis sa istasyon, pinalaya nila ang lahat ng dinukot na mga batang babae, kabilang ang kapatid ni Coca na si Maria. Kinabukasan, pinuntahan ni John ang kanyang kapatid sa ospital na ang kondisyon ay nagsimulang bumuti. Gayunpaman, ipinaalam ng doktor kay John na matatagalan pa bago siya makalakad. Pagkatapos ay pinuntahan ni John si Manny na nag-alok sa kanya ng isang hindi opisyal na posisyon sa administrasyon. Tumanggi muna si John ngunit pumayag matapos ipaalam sa kanya ni Manny na sasagutin ng gobyerno ang mga gastusin sa pagpapagamot ni Cindy. Iniabot ni Manny kay John ang file sa unang operasyon na siyang nagtapos sa pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.